Tahimik ang umaga, pero sa kalmadong ito, may galaw na hindi mo pa nakikita. Ang Diyos ay gumagawa. Ang puso mong pagod, ang isipan mong puno ng tanong, ngayon hinihimok kang huminto saglit at marinig ang kanyang tinig. Hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Sabi sa awit 37:5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga lakad at siya'y gagawa. Ito ang araw kung saan mararamdaman mong totoo ang pangakong iyan. Hindi aksidente na narito ka. May sasabihin ang Diyos sa iyo, kaya huminga ka. At hayaang ang salita ng Diyos ang magsimulang magpabago ng iyong umaga. Halika, pag-usapan natin ito ng mas malalim. Maraming gising sa umagang ito, pero kakaunti ang tunay na nakakaramdam ng kapayapaan. Pero ngayon, sa mismong sandaling ito, habang pinapakinggan mo ito, tandaan mo, ang Diyos ay malapit. Hindi kanya pinalalampas ang kahit isang hakbang na ginagawa mo. Bawat hinga mo ay patunay na may layunin pa siya para sa buhay mo. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat, ang kailangan lang ay magtiwala. Sa awit 37:7, malinaw ang kanyang paanyaya. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga lakad at siya'y gagawa. Hindi ba napakalinaw? Ipagkatiwala mo, siya ang gagawa. Hindi mo kailangang unawain kung paano niya aayusin ang lahat dahil ang kanyang paraan ay laging mas mataas kaysa sa atin. Ang panawagan ngayong umaga ay hindi para magplano, kundi para magpahinga sa kanyang plano. Kapag ibinibigay natin ang direksyon ng ating araw sa kanya, siya mismo ang nag-aayos ng ating daraanan. Nakikita mo man o hindi, may kilos na ng langit sa buhay mo. Kay gandang umpisahan ng araw sa presensya niya, hindi ba? Ngayon, lumapit tayo sa kanya, hindi bilang tagapakinig lang, kundi bilang anak na naghahangad marinig ang tinig ng Ama. Isulat sa comments, Panginoon, tinatanggap ko ang plano mo sa buhay ko, at huwag mong ngayon lumapit tayo sa Diyos. Tahimik mong isantabi ang lahat ng ingay, takot at pag-aalala sa puso mo. Dahil sa sandaling ito, ang buong langit ay nakatuon sa iyo. Oo, ikaw na nakikinig ngayon, ang Diyos ay naririyan, naghihintay. Hindi kanya kailangan ng perpektong panalangin. Ang gusto niya ay ang pusong bukas, ang pusong handang ibigay ang direksyon ng araw na ito sa kanya. Ama naming Diyos, sa pagbubukas ng umagang ito, kami lumuluhod sa iyong presensya. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil alam naming sa iyong presensya may kapayapaan, may liwanag, may bagong simula. Kaya't ngayon, sa lahat ng aming mga plano, mga tanong, mga pangarap, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang lahat. Sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayong araw, nais naming ikaw ang mauna, ikaw ang gumabay, ikaw ang pumigil kung kailangan, at ikaw ang magbukas ng mga pintong ikaw mismo ang naghanda. Sinabi mo sa iyong salita sa awit 37, Kumaybo, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kaniyang papangyayarihin. Kaya Ama, tinatanggap namin ang iyong paanyaya. Hindi na kami kakapit sa aming sariling lakas. Hindi na kami aasa sa sariling plano. Sa iyo namin inihahabilin ang lahat mula sa maliliit naming desisyon hanggang sa malalaking panaginip ng aming buhay. Panginoon, hinihiling namin sa iyo ang kapayapaang higit sa unawa. Sa bawat hindi inaasahang balita, sa bawat paghihintay, sa bawat tahimik na panalangin na tila walang kasagutan, turuan mo kaming magtiwala. Palitan mo ang kaba ng katiyakan. Palitan mo ang pagod ng bagong lakas. Palitan mo ang pag-aalinlangan ng pananampalatayang nananabik sa iyong kilos. Ikaw ang Diyos ng himala at alam naming kahit bago pa namin sabihin, naririnig mo na. Kahit bago pa namin hingin, alam mo na ang pangangailangan ng aming puso. Kaya sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay. Sa aming pamilya, Panginoon, ikaw ang manguna. Sa aming kabuhayan, ikaw ang magbukas ng pinto. Sa aming kalusugan, ikaw ang manggamot. Sa aming mga anak,
Ikaw ang maging tagapagtanggol nila. Sa aming kinabukasan, ikaw ang magtanim ng matatag na pundasyon. Tulungan mo po kaming mamuhay ng may layunin, hindi lang basta-basta, na bawat galaw namin ay may direksyon, hindi ayon sa dikta ng mundo, kundi ayon sa iyong plano. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo. Buksan mo ang aming pandinig sa iyong tinig, na sa gitna ng lahat ng boses sa paligid, malinaw naming marinig ang iyo, na kahit tila walang kasagutan, maramdaman naming hindi mo kami iniwan. Pinapanalangin din namin ang mga kapatid naming nanonood ngayon na may sakit. Hipuin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kagalingan, hindi lang ng katawan, kundi ng buong pagkatao. Yung pagod sa isip, yung sugat sa puso, yung takot na walang pangalan, hipuin mo at pagalingin mo, Diyos naming buhay. Palitan mo ang bawat luha ng kagalakan, ang bawat tanong ng kapayapaan, ang bawat sugat ng panibagong sigla. Ama, marami kaming hindi naiintindihan. Minsan parang hindi namin makita kung saan papunta ang buhay. Pero kahit hindi namin makita ang buong larawan, nagtitiwala kami na ikaw ang may hawak ng brush. Ikaw ang nagpipinta ng magandang bukas. Kaya't kahit parang walang nangyayari, alam naming may ginagawa ka. Sa umagang ito, inaangkin namin ang iyong mga pangako. Ang sabi mo, ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mabibigo. Kaya ngayon, humahawak kami sa pangakong iyon. Sa gitna ng lahat ng bagay, tinatahak namin ang araw na ito na may pananampalataya, pag-asa, at kasiguruhan na may Diyos na kumikilos, kahit tahimik. Salamat sa pag-ibig mong hindi kumukupas, sa biyayang laging bago tuwing umaga. Salamat sa pagkakataong ito na makalapit sa iyo. Salamat sa panibagong araw, sa panibagong simula. Salamat dahil hindi mo kami hinahayaan kahit kailan. Ngayon, inaanyayahan kita na sumabay sa panalangin ito. Panginoon, isinusuko ko ang aking araw sa iyo. Ikaw ang bahala, ikaw ang maghari. Bigyan mo ako ng kapayapaan, ng karunungan, ng direksyon. Ayusin mo ang mga bagay na hindi ko kayang ayusin. Ihanda mo ang puso ko para sa mga biyayang darating. At turuan mo akong maging tapat sa bawat hakbang ng pananampalataya. Maging ang mga hindi ko kayang ipanalangin, mga bagay na hindi ko maipahayag, mga bigat na hindi ko maipaliwanag. Alam mo, Panginoon, at pinipili kong ibigay ito lahat sa iyo ngayon. Tinatanggap ko ang iyong presensya sa araw na ito. Gabayan mo ako, patnubayan mo ako, gamitin mo ako, gawin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig at liwanag. At sa pagtatapos ng panalangin ito, naniniwala ako, may mangyayaring bago, may mangyayaring mabuti, may darating na sagot, sapagkat ikaw, Panginoon, ay tapat kailanman. Manatili ka sa presensya niya. Huwag mong hayaang matapos dito ang koneksyon mo sa Diyos. Ito pa lang ang simula ng panibagong galaw ng langit sa buhay mo. Kaya habang tahimik ang paligid, hayaan mong manahimik din ang puso mo at pakinggan ang bulong ng Diyos sa kaluluwa mo. Kung nanalangin ka mula sa puso mo ngayon, isulat sa mga komento, Panginoon, ikaw ang aking sandigan. I-type mo rin ang mga panalangin mo. Dahil dito sa komunidad na ito, may nakikinig, may nagdarasal para sa iyo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para araw-araw tayong magkasama sa panalangin, sa pag-asa at sa pagtanggap ng bagong direksyon mula sa Diyos. Kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong sabay na manalangin. Hindi pa dito nagtatapos ang pagtanggap mo sa presensya ng Diyos. Ngayon na binuksan mo ang iyong puso sa panalangin, hayaan mong samahan kita sa isang kwento na napakatagal nang ibinabahagi ng langit. Isang kwento ng pananampalataya, pagsubok at tagumpay. Isa itong kwento na maaaring magbago ng pananaw mo ngayon sa harap ng iyong mga pinagdadaanan. Kilala mo ba ng si Abraham? Oo, si Abraham na tinawag na ama ng pananampalataya. Sa Biblia, isa siya sa pinakamakapangyarihang larawan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya sumikat dahil perpekto siya. Hindi siya naging dakila dahil madali ang kanyang buhay. Naging matatag ang kanyang pangalan dahil sa isang bagay.
Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Isang araw, tinawag siya ng Diyos. Walang address, walang detalye, walang kasiguraduhan. Ang sabi lang ng Diyos sa kanya, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo. Muban Genesis 12:1. Isang utos na kung tutuusin, napakahirap sundin. Paano ka nga naman lalakad papunta sa hindi mo alam? Paano ka magpaplano kung wala kang direksyon? Pero si Abraham, sa kabila ng lahat ng tanong at takot, sumunod. Tumayo siya, nilisan ang kanyang kinagisnan at naglakad ayon sa salita ng Diyos. Sa bawat hakbang niya, hindi niya alam ang dulo ng daan, pero ang tiwala niya, hindi sa daan, kundi sa Diyos na nagsabi, "Ako ang magpapakita sa iyo." Isipin mo ito ngayon. Ganyan din minsan ang tawag ng Diyos sa atin. Walang malinaw na mapa, walang step-by-step guide. Minsan, ang tanging meron ka lang ay ang pangako. Sumunod ka lang, ako ang bahala sa iyo. Hindi ba't ganyan din ang sabi sa awit 37:5? Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kaniya at Kaniyang papangyayarihin. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang makita ang lahat ng detalye. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya na nakakaalam ng lahat. Tingnan mo kung paano pinagpala si Abraham. Hindi man siya perpekto, pero dahil sa kanyang pagsunod, naging ama siya ng maraming bansa. Ang kanyang mga pangarap na tila imposible sa natural na mata ay tinupad ng Diyos sa sobrenatural na paraan. Sa kabila ng kanyang katandaan, nagkaanak siya. Sa kabila ng kawalan ng direksyon sa simula, naging matatag ang kanyang lahi. Bakit? Dahil sumunod siya. Dahil ibinigay niya ang kanyang morning prayer ng buong puso. Dahil inihabilin niya ang kanyang daan sa Diyos, kahit hindi niya alam kung saan ito hahantong. Hindi ba't ganito rin ang nangyayari sa iyo ngayon? Marami kang hindi alam, marami kang gustong tanungin sa Diyos. Panginoon, kailan darating ang sagot? Panginoon, bakit parang tahimik ka? Panginoon, tama ba itong tinatahak kong daan? Pero gaya ni Abraham, pinapaalalahanan ka ng langit ngayon. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Ang kailangan mo lang ay ang tiwala. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang magiging madali ang lahat. Pero nangangahulugan ito na hindi ka maglalakad ng mag-isa. May Diyos na kasama mo sa bawat hakbang. May Diyos na naglalakad sa unahan mo. Inihahanda ang bawat yugto ng iyong kwento. At kapag sinimulan mong ihabilin sa Kanya ang iyong mga plano, makikita mong Siya ang gagawa, Siya ang gagalaw, Siya ang magpapatunay na ang Kanyang salita ay totoo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga bagay na mahirap mong bitawan? Ano ang mga plano, pangarap o takot na gusto mong kontrolin? Handa ka bang maging gaya ni Abraham, magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan? Handa ka bang ilagay ang iyong buong araw, ang iyong buong buhay sa mga kamay ng Diyos? Tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi palaging resulta ng ating galing. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kailangan ang kasiguraduhan ng mundo kung meron tayong katiyakan sa salita ng Diyos. Ang tagumpay ni Abraham ay hindi lang para sa kanya. Ito'y paalala sa atin ngayon na kahit hindi mo makita ang dulo, kung ang Diyos ang kasama mo sa simula, panatag ka. Kahit hindi mo marinig ang buong plano, kung ang Diyos ang nagsimula ng galaw sa buhay mo, hawak mo na ang tagumpay. Kaya habang naririto ka sa presensya ng Diyos, habang nakikinig ka ngayon, hayaang pumasok sa puso mo ang kapayapaan na galing sa Kanya. Hindi ka nag-iisa sa lakad mong ito, hindi ka iniwan, at higit sa lahat, hindi pa huli ang lahat para magsimula ulit na may direksyon mula sa Diyos. Kapag iniaalay mo ang iyong landas sa Kanya, hindi mo kailangang takutin ang bukas dahil sa bawat hakbang na gagawin mo, kasama mo ang Diyos. At kung kasama mo siya, wala kang dapat ikatakot. Ngayon gusto kong imbitahan kang mag-isip saglit. Ano ang gusto mong ipaubaya ngayon sa Diyos? Ano ang hakbang na gusto mong simulan pero kailangan mo ng kumpirmasyon mula sa langit? Habang nananahimik ka,
Habang nananalangin, hayaan mong siya ang mangusap sa puso mo. Kung nararamdaman mong nagsisimula ng gumalaw ang Diyos sa puso mo ngayon, isulat sa mga komento, "Sumasampalataya ako tulad ni Abraham." Maaari mo ring isulat ang isang pangarap o plano na nais mong ipagkatiwala sa Diyos ngayong araw. Sabihin mong, "Panginoon, sa iyo ko ito inilalagay." Dahil sa bawat salita mo, may kapangyarihan. Sa bawat komento mo, may panalangin na umaakyat sa langit. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button at samahan mo kami araw-araw sa panalangin, sa pananampalataya, at sa pagsunod sa direksyon ng Diyos. Ang tiwala ay hindi lang basta salita, isa itong desisyon. Isa itong pagtalikod sa sariling kakayanan at pagyakap sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Kapag sinabi ng Biblia sa awit 37:5, "Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kaniya at Kaniyang papangyayarihin." Ito ay hindi pangako lamang. Ito ay prinsipyo ng langit na gumagalaw sa mga buhay ng mga taong naniniwala. Mula pa kaninang umaga, nararamdaman mong may hinihipo ang Diyos sa puso mo. At ngayon, ito na ang sandali para mas lumalim pa. Dahil ang tunay na pagsunod, hindi lang nagsisimula sa panalangin, kundi sa desisyong hayaan siyang manguna araw-araw sa mga tanong, sa mga kilos, sa mga plano, sa mga direksyon. Maraming beses sinasabi natin sa Diyos, "Panginoon, manguna ka." Pero sa puso natin, mahigpit pa rin ang hawak natin sa kontrol. Hindi natin napapansin, gusto pa rin nating mauna sa plano ng Diyos. Pero alam mo kung kailan talaga nagsisimula ang himala? Kapag sinabing, "Bahala ka na, Panginoon," at hindi mo lang sinabi, kundi pinamuhay mo. Kaya ngayong umaga, gusto kitang imbitahang mag-isip. Ano ang hawak mo na dapat mo nang bitawan? May pangarap ka bang paulit-ulit mong sinusubukang isakatuparan sa sarili mong lakas? May relasyon ka bang pilit mong inaayos? May desisyon ka bang kinatatakutan mong gawin dahil hindi mo nakikita ang buong larawan? Ngayon na ang oras para ihabilin mo ito sa Kanya. Tingnan mo ang ginagawa ng Diyos kapag ang isang anak ay nagpapakumbaba at nagsasabing, "Hindi ko alam ang daan, pero alam kong hawak mo ako." Hindi siya natutulog, hindi siya nahuhuli, hindi siya nagpapabaya. Ang sabi nga sa salita niya, ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman mapapahiya. Hindi kanya pahihintulutang maligaw kapag ikaw ay nagtitiwala. Minsan kasi ang takot natin ay nagmumula sa kawalan ng kontrol, pero ang pananampalataya ay hindi hinihinging kontrolin mo ang lahat. Pananampalataya ay ang pagkilala na may mas makapangyarihan sa iyo, na may mas malinaw na pananaw sa hinaharap mo. Ang mundo ay puno ng ingay, puno ng pressure, puno ng comparison. Pero ang Diyos ay nananahimik sa gitna ng lahat ng ito, nagsasabing, "Anak, ako ang bahala." Kaya ngayong umaga, bitawan mo ang kailangan mong bitawan. Bitawan mo ang takot, bitawan mo ang pagdududa, bitawan mo ang pagkaalipin sa sariling plano. At sa halip, yakapin mo ang plano ng Diyos kahit hindi mo pa ito lubos na naiintindihan. Bakit? Dahil siya ang Diyos na nagpapakilos ng lahat. Siya ang Diyos na kapag ikaw ay kumilos sa pananampalataya, kikilos din siya sa kapangyarihan. Hindi mo kailangan makita ang kabuuan ng daan para lumakad. Ang kailangan mo lang ay isang salita mula sa Diyos. At yon ang ilaw mo sa araw na ito. Pagmasdan mo ang mga himala sa Biblia, hindi sila nagsimula sa kaginhawahan, nagsimula sila sa pagsunod. Si Pedro, bago siya makalakad sa tubig, kailangan niyang bumaba sa bangka. Si Moises, bago nahati ang dagat, kailangan muna niyang itaas ang kanyang tungkod. Si Abraham, bago niya nakita ang lupang ipinangako, kailangan niya munang iwan ang lupang kinalakihan. Laging may hakbang bago ang himala, at ang hakbang na yon madalas ay hakbang ng pananampalataya. Kaya't ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang hakbang ko ngayong araw? Handa ka na bang sumunod kahit hindi mo pa alam ang buong plano? Handa ka na bang magtiwala kahit may mga tanong ka pa rin? Handa ka na bang sabihin mula sa puso mo,
Panginoon, sa iyo ang lahat ng ito. Kapag ginawa mo yan, hindi mo lang sinisimulan ng araw, sinisimulan mong baguhin ang direksyon ng buong buhay mo. Dahil ang direksyon ng Diyos ay laging mas mataas, mas maganda, at mas tama kaysa sa atin. Wala siyang pagkakamali, wala siyang naantala. Lahat ng kanyang kilos ay laging nasa tamang oras. Ang kailangan lang ay ang puso mong handang magtiwala. Habang nakaupo ka ngayon, habang nakikinig ka, habang nararamdaman mong may gumagalaw sa loob mo, alam mong may ginagawa ang Diyos. Hindi ito damdamin lang, ito ay kilos ng Espiritu Santo na dumarating sa mga pusong bukas at handang sumunod. Kaya isara mo ang iyong mga mata, huminga ka ng malalim, at sabihin mo mula sa puso mo, Panginoon, hindi ko kailangang malaman ng lahat, basta't ikaw ang kasama ko, sapat na. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kitang hikayatin na magbahagi. Sabihin mo sa mga komento, ako'y sumasampalataya, Panginoon, ikaw ang bahala. Pwede mo ring ilagay ang isang pangarap o plano na nais mong ialay sa Diyos ngayon. Dahil sa bawat salita na binibitawan mo sa pananampalataya, may kapangyarihang kumikilos. At huwag mong kalimutang mag-subscribe kung gusto mong patuloy kang samahan sa mga panalangin at gabay sa araw-araw. Marami pa siyang gustong iparanas sa iyo at hindi dito nagtatapos ang kanyang mensahe para sa buhay mo. Sa bawat araw na tayo'y bumabangon, may tinig ang Diyos na bumubulong sa atin, hindi sa malaking ingay, kundi sa katahimikan ng puso. Sa umagang ito gusto kong bigyang diin ang isang pangako na gaya ng ilaw sa isang madilim na kwarto. Ang pangakong nagsasabi na iyong araw ay may direksyon, iyong buhay ay may kahulugan, iyong daan ay may pagkaasikasong Diyos. Kapag nilakad mo ang araw mo ng may pananampalataya, hindi lang basta gumagalaw ka, kumikilos ka sa layunin ng Diyos. At siya ang nagbubukas ng pintuan ng pagpapala at kasagutan. Madalas, iniisip natin, paano kung hindi ito magawa? Ano kung hindi ito mangyari? Ngunit ang Biblia ay nag-aanyaya sa atin na umiwas sa mundong iyon ng pag-aalinlangan at sa halip magsimula ng isang bagong kisap ng pananampalataya. Sa awit 37:4, ganito ang sabi, sa Panginoon magsaya ka at bibigyan ka niya ng nasa puso mo. Ang hindi natin dapat kalimutan, ang kaligayahan na ito sa Diyos ay hindi puro damdamin lang. Ito ay tanda ng pagbubukas ng pinto ng kanyang plano. At kapag ibinigay mo ang puso mo sa Kanya, kapag nagtiwala ka ng buong buo, ang gusto mo ng puso mo ay hindi lang basta ibibigay. Ito'y lalago, magbubunga at mangyayari sa tamang panahon. Ngayon, isipin mo ang buhay mo bilang isang simula ng nobela na isinusulat ng Diyos mismo. Marahil may simula na hindi mo gusto, may kabanata na puno ng katanungan o pag-aatubili. Pero ngayon, ang kanyang kamay ay nasa bagong yugto. Sa bawat hakbang na gagawin mo, may pupuntahan ka hindi para lang maglakad, kundi para makatagpo, makakita, makaalam ng Diyos na gumagana sa iyong gitna. Ang direksyon na ito ay hindi palaging ang pinakamadaling daan. Minsan ang daan ay mas tahimik, magulo, o hindi nakikita ng mata. Pero ang kaibahan ay ang Diyos ang nangunguna. At kapag siya ang nangunguna, hindi ka mawawala, hindi ka maliligaw, at hindi ka mapapahiya. Gusto kong sabihin sa iyo, may bagay na nakalaan para sa iyo ngayon. Isang biyaya, isang tugon, isang bukas na magpapasigla sa puso mo at mananagot sa pananampalataya mo. Hindi ito milagro para sa mga piling tao lang, para rin ito sa iyo. Dahil ang morning prayer mo ngayon ay nagsisilbing susi na nagbubukas ng pinto. Kung maglalaan ka ng ilang sandali para pakinggan ang tinig ng Diyos, para bigyan siya ng pagkakataong magsimula ng galaw sa buhay mo, makikita mo kung paano niya babaguhin ang oras, pasasalamat at lakad mo. Tandaan, ang pangako ng Diyos ay may panahong itinakda. Hindi niya hinuhulaan ang mangyayari. Siya ang gumagawa upang mangyari. Kaya sa halip na asahan mong makita mo na lahat, mas mahusay na sabihin mo, Panginoon, gamitin mo ako ngayon.
Gamitin mo ang araw na ito para sa iyong kaluwalhatian at para sa iyong direksyon. Ito ang pananampalataya na gumagalaw sa mundong hindi natin nakikita, ngunit alam nating naroroon, may gitna ng salita, presensya at paggawa ng Diyos. Habang narito ka ngayon, naririnig mo ang bulong ng Espiritu Santo sa puso mo. Maaari mong maramdaman na may kakaibang kiliti ng pag-asa, may bahagyang panibagong sigla sa loob mo. Mahalaga ito. Huwag mong balewalain ang pakiramdam na iyon. Huwag mong lokohin ang sarili mo na baka lang ito, dahil ito ay hindi lang basta gut feeling. Ito ay eing signal mula sa Diyos na tama ka. Ngayon, ang araw kung kailan simulan mo ang kilos ng pananampalataya. Kung patuloy mong susundan ang direksyon ng Diyos, sisimulan mong makita ang mga bagay na dati imposible, nagiging posible. Ang mga hakbang na hindi mo maisip, maaari kang maitayo sa bagong pag-asa. Ang mga plano mo na parang natutulog lang, maaari silang malakas at mabunga. At ang pinakamagandang bahagi nito, hindi mo lang gagawin ito dahil dapat mong gawin. Gagawin mo ito dahil kasama mo ang Diyos, at dahil sa Diyos, magkakaroon ito ng kabuluhan. Ngayon, narito ang tanong para sa iyo. Handa ka na bang ilagay ang araw mo sa ganitong direksyon? Handa ka na bang ipahayag mula sa puso mo, Panginoon, gamitin mo ako. Ipadala mo ang iyong biyaya. Ipakita mo ang iyong plano. Kung o ang sagot mo, isa niya ito ngayon sa pagmumuni-muni ng puso mo at hayaang ang kanyang presensya ang maging ilaw at lakas ng araw na ito. At bilang paalala, kung naramdaman mo na may gumigising sa loob mo, isulat sa mga komento, Panginoon, hinihintay ko ang biyaya mo ngayon. Maaari mo ring ilagay ang isang pangarap o layunin na nais mong gawin sa ilalim ng direksyon ng Diyos. At sabihan, nagsisimula na ako. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button para samahan kita araw-araw sa panalangin, sa pagpapalago ng pananampalataya at sa pagtahak sa bagong direksyon ng Diyos. Marami pa tayong pag-uusapan sa susunod na bahagi. Huwag kang aalisin ang puso mo. May bukas na paggalaw, may isusunod na himala, may karagdagang pahayag ng pag-asa na hinihintay mong marinig. Ngayong nasa dulo na tayo ng mensaheng ito, isang paalala mula sa langit ang gusto kong iwan sa iyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang kabanata. Hindi pa tapos ang kwento ng biyayang inilaan niya sa buhay mo. Marami pang galaw ang langit na hindi mo pa nakikita. Marami pang panalangin na hinihintay lang na bitawan mo. At marami pang pangakong tinatahi ng Diyos sa likod ng katahimikan. Ang paglalakad ng may pananampalataya ay hindi isang beses lang. Ito ay araw-araw na pagpili, araw-araw na oo sa panawagan ng Diyos. Kaya kahit matapos na ang video na ito, ang panalangin mo ay hindi natatapos dito. Dadalhin mo ito habang naglalakad ka sa kwarto, habang nagluluto, habang nagtatrabaho, habang nakasakay sa jeep, habang nagpapahinga sa gabi. Ang bawat paghinga mo ay pwedeng maging panalangin. Ang bawat salita mo ay pwedeng maging paanyaya sa Diyos na kumilos sa buhay mo. At ngayon, nais kong hikayatin kang huwag hayaang maputol ang ugnayan natin. I-type mo sa mga komento, Panginoon, buo ang tiwala ko sa iyo. Ito ay hindi lang simpleng salita. Ito ay deklarasyon ng pananampalataya. Isa itong sagot sa panawagan ng Diyos ngayong umaga. At kung meron kang pinagdadaanan, kung may hinihintay kang sagot, kung may gustong-gusto kang ipanalangin, isulat mo rin. Huwag kang mahiya. Dito sa community ng panalangin, hindi ka nag-iisa. May kapatiran kang nakikinig. May mga kapatid sa pananampalataya na handang ipanalangin ka. At kung gusto mong araw-araw tayong magsama sa ganitong mga sandali ng gabay at panalangin, pindutin mo ang subscribe at ang notification bell para lagi kang mauna sa bawat bagong video na ilalabas natin. Sabay nating tatahakin ang landas ng Diyos. Hindi madalian, kundi tuloy-tuloy. Buo ang tiwala, buo ang pananalig. Ngayon, bago ka umalis, pindutin mo rin ang video na lumalabas ngayon sa screen.
Doon ay ipagpapatuloy natin ang pag-uusap, ang pananalangin at ang pagtanggap ng direksyon mula sa Diyos. Huwag mong palampasin dahil baka doon ibulong ng Diyos ang kasagutang matagal mo nang hinihintay.